Hindi na alam ni Kenji kung paano siya makakaalis sa lugar na iyon. Sa dami ng humahabol sa kanya. Patuloy ang pagsunod ni JB, hindi nito tinitigilan si Kenji. Malapit na nitong maabutan ang target. Ngunit sa pagliko ng mga ito ay biglang sumulpot ang grupong Raijin. Dalawang grupo na ang humahabol kay Kenji. Hindi naman ito nagpatinag. Kaagad itong huminto. Umakyat si Kenji sa makapal na snow. Kahit mahirap ay pinilit nitong gumapang pa punta sa itaas. Nang makarating ito sa ibabaw ay kaagad siyang tumakbo. Sa paghinto ni JB ay mabilis itong umakyat upang habulin ang target. JB! Asa ka? Nasa may souvenir shop! May humahabol sa amin! Oh, yeah! Nagmamadali sa paghabol ang mga Raijin. Kaagad na pinuntahan ni na Andres ang lokasyon. Patuloy ang paghabol ni JB. Kasunod nito ang grupong Raijin. Hinarang ni na Max at Andres ang grupong Raijin. Pinagtulungan nila ang mga ito. Sa kabilang banda, duguan ang ulo ni Tomas sa pakikipaglaban kay Kenji. Nag-aalala dito si Gab. Hindi inaalalayan nga eh. Alam ko, okay lang ako. O alam mo na yung feeling. Visit ka na takasan tuloy tayo. Salamat mo to eh. Wow, kasalanan ko? Bakit nagtakasan ka naman si Andres pero hindi niya kasalanan sa akin? Tas ako kasalanan ko. Oo naman, ikaw yun eh. Sa paglakad ng dalawa ay patuloy ang kanilang pagtatalo dahil natakasan sila ng target. Gayunpaman, inaalalayan ni Gab si Tomas dahil nadugo ang ulo nito. Monkey, Sparrow, papunta na ako pero baka hindi ako umabot. Proceed with backup. Do you copy? Kopya, sir. Baliw, anong copy? Kaya ba talaga? Malamang, ginagawa ko to araw-araw sa recto. Saka kailangan nila tayo dun. Nagmamadali si contractor sa pagpunta sa lokasyon. Kailangan siya ng grupo. Pinatakbo niya ng mabilis ang kanyang kotse. Hindi naman tinigilan ni JB si Kenji. Sa gitna ng makapal na snow ay sinunggaban niya ito, nagtagisan ng galing sa pakikipaglaban. Tila hindi napapagod si Kenji sa laban nito. Lalo itong lumalakas. Isang malakas na suntok at sipa ang natamo ni JB. Humagis ito. Patuloy ang labanan ng dalawa. Nang makorner ni JB si Kenji ay sunod-sunod na suntok ang pinakawalan nito. Duguan ang bibig ni Kenji. Ang puting snow ay nabahidan ng pulang dugo. Matindi ang labanan ng dalawa, nagkasubukan ng kanilang mga lakas. Hindi naman tinigilan ni na Max at Andres ang mga Raijin upang walang humadlang sa kanilang mga plano. Max, halika na! Ubusan ng lakas ang labanan. Nang maghiwalay ang dalawa ay nakaramdam ang mga ito ng panghihina. Nang makita ni Kenji na mahina na si JB ay kaagad itong tumakbo. Sadyang napakalupit na talaga ni Kenji sa pakikipaglaban. Maging si JB ay natakasan nito. Samantala, nagkamalay na si Jack. Nakatali ang katawan nito sa upuan. Walang pakiramdam ang katawan nito dahil sa isinaksak ni Miguel. Napangiti si Miguel nang makitang gising na si Jack. Anong nangyari sa akin? Magsisimula sa paralysis. Unti-unting babalik ang pakiramdam mo. Unless I decide otherwise. Nagtanong si Miguel kung naranasan na nito na maoperahan. Nang makita ni Jack ang mga gamit sa lamesa, ay natakot ito. Hindi nito maigalaw ng normal ang kanyang katawan.
Sa pagdating naman ni contractor sa lugar ay wala na siyang madaanan dahil humarang ang mga makakapal na snow sa daanan. Napahinto si contractor at kaagad na bumaba ng kanyang kotse, ngunit sadyang napakakapal na ng snow sa daanan. Kung magpapatuloy pa siya ay mapanganib. Bumalik ito sa kanyang sasakyan at umalis sa lugar na iyon. Sa kabilang banda, ipinagpatuloy ni Miguel ang kanyang plano kay Jack. Pinikon niyo ako eh. Di minamay niyo maging ako. Ano sa tingin niyo? Kakayanin niyo na ako? Nang ganun-ganun lang? Jack? Lumapit si Miguel habang hawak ang isang scalpel blade. Kita sa mukha ni Jack ang pagkatakot. Sinabi nito na kakalimutan na niyang lahat at kay Miguel na lamang yung pera. Nakiusap ito na pakawalan siya. Ano kaya kung buksan natin yung bungo mo? Tanggalin natin yung utak mo. Unless, sabihin mo sa akin ang lahat ng gusto kong malaman. Pumayag si Jack. Sinabi nito na sasabihin niya ang totoo. Kinuha ni Miguel ang kanyang phone upang i-record ang mga sasabihin ni Jack. Ako ang pumatay kay J.D. Requesta. Yung pera. Kinuha namin. Edward Zamora! Leader namin ni na Jake! Kinuwento ni Jack ang nangyari sa parking area. Dumating si Miguel na nakainom ng alak. Kaagad nitong sinunggaban si Jake at hinataw ng kanyang baril. Lingid sa kaalaman ni Miguel na kinukuhanan siya ng video ni Jack. Wala sa katinuan si Miguel. Lunod ito sa espiritu ng alak. Dugo ang iniwan nito si Jake. Nang makita ni Jack na umalis na si Miguel, ay kaagad itong lumapit sa sasakyan ni Jake. Kinuha nito ang pera. Sa paghingi ng tulong ni Jake ay binigti ito ni Jack hanggang sa malagutan ng hininga. Sa mga kwento ni Jack ay napahawak si Miguel sa kanyang ulo. Punong-puno ito ng pagkagalit sa nangyari. Halos maloko siya sa pag-iisip na siya ang pumatay kay Jake. Kaya pala, inipit niyo ako. Para may tago lahat ng mga katarantaduhan niyo. Nasaan? Si Edward Zamora. 468 Laga Street, San Isidro. Dagdag pa ni Miguel na kapag niloko siya ni Jack ay papatayin niya ang angkan nito. Sumagot si Jack na totoo ang kanyang sinasabi. Sumang-ayon naman si Miguel. Mabubuhay ka pa. Kung meron ito. Itinapon ni Miguel ang gamot na para sana kay Jack. Takot na takot si Jack sa maaaring mangyari sa kanya. Miguel! Saan ka pupunta? Miguel! Miguel, saan ka pupunta? Sumisigaw ito sa pag-alis ni Miguel. Kita sa mga mata ni Miguel ang namumuong luha ng paghihiganti. Samantala, tumakbo si Kenji sa may kalsada. Kahit nang hihina ay pinipilit nitong tumakbo. Hindi naman alam ni contractor kung saan siya dadaan. Patuloy ang paglakad ni Kenji. Pinipilit nitong takasan ang lugar na iyon. Sa haba ng nilakbay ni Kenji ay nakarating ito sa lawa at sumakay sa isang bangka. Patuloy naman ang paghahanap ni na Tomas at Gab. Nagkita-kita ang grupo, ngunit bigo na naman ang mga ito sa paghuli sa target. Ano? What's that? Yung target! Nakatakas na naman si Kenji. May nakasunod sa amin. Halika tayo dito. Tara. Let's go. Nagpatuloy ang grupo sa kanilang paghahanap. Sa kabilang banda, pinatakbo ni Kenji ang bangka upang makalayo ito sa mga kalaban. Mahaba ang lawang iyon. Nang makasiguro si Kenji na nakalayo na siya ay bumaba na siya sa bangka. Umakyat ito sa hagdanan at nagsimula na naman sa kanyang paglalakbay. Hindi pa nakakalayo si Kenji ay nakita na niya ang isang Raijin na nakaabang sa kanya. Isang labanan na naman ang nakaabang. Lumabas ang grupo ng Raijins na may mga hawak na samurai. Pinalibutan ng mga ito si Kenji.
Sa pagkakataong iyon ay natigilan si Kenji. Wala na itong lakas sa pakikipaglaban. Ano ang kapalarang naghihintay kina Kenji at Miguel? Abangan pa natin guys ang mga maaksyong episode ng Incognito. Mabuhay at salamat po.